Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sa matamis ba na presensya. Paglangis niyo sa pag-awitan, sa mga pagtoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, sa awitin ng Jesus Finest, Tourism Choir, matugtugan, at sa pagbibigay salamat sa malaking matatapat. Sa pag-aaral salita, malapin ko magpala. Sa ganakil ako magawa, masalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang, Malapastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Aking sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind up of Satan in the name of Jesus. Timos ang bilibandasan of pusa your spirit, I command you in Jesus' name. Kasal out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, the King of kings, the Lord of lords. I like to give double honor and respect to the beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. I'd like also to greet, and we're so glad, kapiling po natin, beloved Apo, natin mga pastor, beloved son, natin beloved Minister Post, beloved Ten, beloved Paul Almeida. Welcome back, beloved wife, beloved Serene, beloved in-laws, ating beloved Minister Post, beloved Mami, Esther, mga kasama po nila, mga God bless you so much po. At binabati ko rin natin, beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awaits, at mga webcast viewers, at sa inyong lahat, kinamahal, magandang hapon. Magandang hapon po. Pwede natin malapay noon. Can you read Matthew chapter 24, verse 15? Mateo 24:15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam ng paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dahong banal, unawain ang bumabasa. When ye therefore see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Sa 16, tuloy ko lang. Ako lang magtuloy na mahal sa Tagalog. Kindly, sa 16. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kayang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kayang balabal. Tatapwat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na iyon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sapagkat yung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mangyayari kailan pamaan. Last verse, 22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang maliligtas. Tatapos dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. The wrath of God, yan po ang ating pag-aralan sa araw na ito. Ang galit ng Diyos. The wrath of God, and our subject is who can avoid the wrath of God? Sino ang makakatakas sa galit ng Diyos? So, galit ng Diyos, the wrath of God. Dito po sa binasa natin, na mahal, ay isa-isahin natin, minsanan pa, pag nakita ro natin yung karumal-dumal na kasuklang-suklam na paninira na sinalita ni Propeta Daniel, yan na po daw ang simulaan ng the greatest tribulation. Italo natin yan sa 21, pakitalon.
Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kabigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon. So the greatest tribulation mangyayari, kahirapan, kabigatian na hindi pa nararanasan. Bagamat marami ng kabigatian na nararanasan ng mundo, ngunit itong huling kabigatian na sinasabi ay hindi pa nararanasan. Kaya sinabi, the greatest tribulation. Pinakamalaking kabigatian, hindi pa nararanasan. It will happen. Kailan mangyayari yan? Sinabi yan nung pag dumating na raw yung paninira na hinula ni Propeta Daniel. Pag nangyari na raw yan, by and by, the greatest tribulation will happen. Sandaling panahon na lamang yan, pag nangyari na raw yung karumal-dumal na paninira, ay mangyayari na the greatest tribulation. Ano ba yung karumal-dumal na paninira? So walang iba yan yung mga gawa ng Antichrist. That is the work of the Antichrist, that he will destroy. Sisirain niya lahat ng mga bagay na banal. Kaya sinabi nga niyan sa 15, stand in the holy place. Itatayo raw sa banal na dako. Kaya pa nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa magitan ng Propeta Daniel na natatayo sa banal na dako. Unawain ng bumabasa, ang sabi. Unawain daw, kasi medyo komplikado, medyo malalim. Kaya kailangan daw unawain. Ano ba yung kasuklam-suklam na paninira? Pag yun na raw nakatayo sa banal na templo, stand in the holy place, banal na templo. Pag yan daw nakatayo na sa banal na templo, that is the beginning of the greatest tribulation. Yan ang simula ng matinding kahirapan sa mundo na hindi pa nangyayari. Mamaya, we will be reading on that. Ano ba yung mayayari talaga? So, yung kasuklam-suklam na paninira, yan po ay twofold. Kung basahin mo man sulatan, twofold meaning. Dalawa ang meaning. Yung tumayo sa banal na dako, marami nagsasabi, even ng mga Bible scholars, nagsasabi na pag yung hayop daw, yung halimaw, yung Antichrist, pag umupo na doon sa templo sa Israel, yun na raw simula ng malaking kabigatian, the greatest tribulation, kahirapan. Pag umupo na raw ang Antichrist doon sa templo sa Israel. So the temple is not yet built this point in time. Yung ikatlong templo sa Israel ay hindi pa po tinatayo hanggang sa kasalukuyan. Pero naka-ready lahat ng mga materials. The materials to be used for the building of the temple are ready. Nakahanda na. Pati yung mga alay na susunugin doon, yung mga red heifer, yung baka na pula. Ay, nababasin na naman yan. Naka-ready na din. So, yung baka na pula, very rare yan. Hindi basta-basta yan makikita. Wala ka makikita sa buong mundo agad-agad. Pero mayroon na, nakahanda. Holy place. Pero sa Biblia kasi, in our time, during the Old Testament, ang holy place yung temple. Diba? Kung saan tinayo ni King Solomon, the first temple was built by King Solomon in the Old Testament. That is the holy place at that time.
But in our time, the holy place is not the temple made with hands anymore. Hindi na po yung ginawa ng kamay tao, yung templo na banal. At in our time. Okay, bago na tuloy ang pakibasa. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sino po yung holy temple sa panahon natin ngayon? Unang mga taga-Korinto 3:16. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Amen. Ha? Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? Sino ang tinutukoy kung basahin mo lahat? Mga tao. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Di mo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Saan pa mananahan ang Espiritu ng Diyos? Mananahan ba ang Espiritu ng Diyos sa mga gusali, sa mga building? No! The Spirit of God in our time will dwell upon the hearts of the Christians. The Spirit of God will dwell on the Christians, on the believers of the gospel. So, yung sinasabi dyan na pag nakita mo yung karumal-dumal, kasuklang-suklan na paninira, tumayo sa templo, that is the beginning of the greatest tribulation. Sabi nga dyan, bago natin balikan yan, tuloy pa natin ang basa kanina. Matthew 24, balikan natin. Masunod natin. Pag nakatayo na raw, yung kasuklang-suklang paninira na sinilita ni Propeta Daniel, natatayo sa dakong banal. Kaya nga sabihin, unawain ng bumabasa. Unawain daw. Kasi pag hindi natin unawain, malilito tayo. Di ba? Hindi natin nalalaman, nandyan na pala yung tribulation, babalik na pala Panginoon, pero nobody knows. Hindi nila alam. Pero sa Biblia kasi, ang hindi lang malalaman, pagbalik pala Panginoon, hindi lang malalaman, yung araw sa oras lang. Lagi na natin binabasa yan. Pagbalik pala Panginoon, ang hindi lang natin malalaman, yung araw at saka oras. But the seasons, the Christians will know. Malalaman yung panahon. Araw lang sa oras na hindi. Malapakan natin, malapakan. Amen? So, kasuklang-suklam na paninira, unawain ang bumabasa. Banggit natin kanina. Pag nangyari na yan, anong sabi dyan sa 16? Then let them which be in Judea flee into the mountains. Kaya kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Saan bang Judea? Saan bang Judea? Nasa Pilipinas bang Judea? Nasa Israel. Judea is in Israel. Judea at that time, ngayon po ang modern name ng Judea is West Bank. Sa Israel, dati po, Judea. In our time, that is West Bank. Sabihin natin, West Bank sa Israel, yan pong Judea noong araw. Magsitakas daw yung mga nasa sa mga bundok ang mga nasa Judea. Pag dumating na yung pasuklang-suklang paninira. 16, 17. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. So, ibig sabihin, very urgent. Pag nangyari na yung kasuklang-suklang na paninira, very urgent, mabilis. Delikado na agad ang panahon. Kasi sabi nga, nasa bubungan, huwag na raw bumaba. That would be very quick happening to destruction. Matinding kasiraan agad ang mangyayari sa mundo. Yan. Ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Bino mo? Pag nasa bukid ka, huwag ka na umuwi para kumuha ng balabal. So, mabilisan. Wala lang time. Wala ka lang time sa paghanda. Pag nangyari na yan, mabilisan yan. Kaya ang paghanda, it's got to be now. Ang paghanda mga Kristiyano, hindi bukas, sabi nila, asa ka na, matagal pa yun. No!
It's got to be now. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? 19. Tatapwat sa aba ng mga nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. 20. Magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. So, kinakausap dito, minamahal, mga Israelites. That prophecy is not for the Gentiles, it's not for the other tribes in the world, but for the Jews, para sa mga Hudyo lamang. Kasi sila lamang yung may Sabat. Palapakan natin, malapay na iba. Sila po, Israel lamang ang nag-observe ng Sabat. During the time of Moses, they observe and they keep the Sabbath. Ha? Sa Biblia, panahon ni Moses, in fact, kasama sa Ten Commandments, ay sinabi doon, keep the Sabbath day and make it holy. So, Sabbath, ibig sabihin, malalaman natin na kinakausap dyan, ay hindi mga ibang tao, kundi mga Hudyo lamang, mga Israelita lamang. Kasi sila lang ang may Sabbath. Amen? Sila lang nag-observe ng Sabbath. Sabi diyan, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabbath man. Bakit? Ipanalangin daw ng mga Hudyo na huwag sa Sabbath. Kasi pag sa Sabbath, ang batas kasi ng Sabbath during the time of Moses, sa Israel, pag panahon ng Sabbath, hindi ka pwede lumabas ng bahay. Palapakan natin, malapay na, amen? Pag Sabbath, hindi ka pwede magtrabaho. Hindi ka pwede magbiyahe. Bawal sa Sabbath. That is, kaya nga sabi ng Biblia, make the Sabbath day holy. Sa banal na kasulatan, yung pag Sabbath, wala kang gagawin. Ni magluto, bawal. Bawal maghanda ng pagkain during the Sabbath. That is the law. Kaya ang kinakausap diyan, hindi tayo, kundi mga Hudyo, sila lang ang may Sabbath. Amen? 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Hindi basta-basta na kahirapan. Mamaya mababasa natin. Ano ba mangyayari talaga? Sapagkat pag nangyari na yan, yung pasuklang-sukla na paninira ay tumayo na sa templo. That is the first prophecy. Sa templo sa Israel. But, sa mga hindi Hudyo, ang pinag-usapan na templo, hindi po yung templo doon. Sapagkat ang templo na banal sa panahon natin ngayon, mga Kristiyanong pinananahanan na banal Espiritu. We are the temple of God. Kababasa lang po natin, 1 Corinthians 3:16. Hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa inyo. Ang tinutukoy po, mga templo ng Diyos, mga Kristiyano, tayo na po. Amen? So, very deceiving. Yung, pag kayo sa Biblia, unawain daw. Kasi pag hindi unawain, baka madaya tayo. Kasi, ang templo, during the Old Testament, ang templo tinutukoy, yung literal na templo, gusali. But in our time, sa bagong tipan, ang templo, hindi na po gusali, kundi mga Kristiyano na ang templo. Amen? Kaya kung doon sa templo na literal, sabihin natin, pwede yun, paano kung hindi mangyari yun? Naghihintay mga tao, yung templo hindi pa natatayo. Di ba? Kaya dalawa yan. Kaya unawain mabuti. Pero sa nangyayari, sa mundo, sa ngayon, there is a great possibility that the temple that was mentioned in the last days is the temple of God as the church of God. The temple or the church of God
The church of God is not building, it's not a building. The temple of God in our time are Christians being indwelt by the Spirit of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nalinaw. Hindi ba ganin nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So, the common interpretation, pag yung Antikristo daw ay umupo na sa templo, that could be possible. Pag umupo na sa templo, ay yun na yung karumalduman na paninira. Pero natural, hindi lamang tayo tututok sa isang propesiya. Kasi ang Biblia makapal, we have to study all the prophecy. Amen? Kasi ang diablo, marunong mag-twist ng katotohanan. The devil knows the word of God. Alam niya, ang diablo, alam niya. Alam niya sa Biblia. The devil is, matalino ang devil. Alam niya ang word of God. Ang hindi lamang niya alam, paano sundin ang salita ng Diyos. Amen? He knows, the devil knows the word of God. Kaya sa Biblia, search the scriptures, for in them you know you have eternal life. Saliksikin mo ang kasulatan, at dyan mo malalaman na mayroon kang buhay na walang hanggan. Bakit? Ang devil ay alam din ang word of God. Pwede kang iligaw. Hallelujah. Pwede iligaw. Pero sa mga katulad ninyo, katulad natin, sa Pangulang Malapastor, na laging nagpupuri na nalangin, we fast and pray. Malayo na, maligaw tayo. Malayo na tayo, dayain ng kaaway. Amen? Mahirapan siyang dayain tayo. Bakit? We always fast and pray. Lagi tayo nagpupuri. Takot ang diablo, takot sa pagpupuri. Malapagan natin, Panginoon. Amen? Kaya, marami yung naghahanda ngayon kasi pumunta raw sa mga bundok. Pag nakita na yung karumaldumal na paninira, pumunta raw sa mga bundok. Kaya marami na pumupunta ngayon sa bundok. Wala namang masama siguro. In fact, nung year 2000, tawag na yung, ano bang tawag yun? Yung Y2K. Diba? Y2K, alam nyo yan, di ba? Marami na po nagpunta sa mga bundok. Lalo na sa US, Canada, kasi sila, advance sa kanilang technology. Advance sila sa information. Nahuhuli tayo. Mahal, mga third world countries. Left behind tayo as far as technology and information are concerned. Left behind tayo. Yeah? Yung mga sasakyan. Left behind tayo ng mga 10 or 20 years tayo. Huli. Sa mga modernong mga gamit, huli tayo. Impormasyon, huli tayo. Kaya, nung year 2000, marami na rin may mga bunker na. Ngayon, sa ibang bansa, may mga bunker na po sila, nire-revive nila ngayon. Inaayos nila yung mga kuweba, mga bunker, inaayos nila, kasi nga, for protection. Kasi sila may Biblia, pag nakita na makarumaldumal na paninira, tumakbo ka na sa bundok. Ibig sabihin, you prepare. Ang tinutukoy naman talaga dyan, mga Hudyo. Sa Judea, mga Hudyo. Pero pwede rin sa atin. That is also applicable to the Christians in our time. Mamaya, kung may time pa, basahin natin lahat na mahal. So ngayon po, sa ibang bansa, Canada, America, iba-ibang mga developed countries, marami ng mga bunker doon. Christians, non-Christians, marami pinag-stock sila ng mga pagkain sa ilalim ng mga kuweba. Naghanda sila. In fact, nabanggit ko sa inyo dati, itong si Mark Zuckerberg sa Hawaii, ang kaniyang bahay worth $200 million. One story lang yung sa lupa, pero ilalim, napakalalim ng bahay. Kompleto, may swimming pool, lahat.
may pagkain, may electricity. Alam nila, alam natin ng mga elite people, mga antichrist, alam nila na may mangyayari, alam nila. Mas lalo na tayo, mas alam natin. Palapakan natin, malapayan nun. Amen? Pero hindi lang nila alam. Kahit magtago ka pa sa pinakamalalim, hindi ka kaya ligtas yan. Amen ba? Ang tunay na ligtas, tayo na sumusunod sa kalooban ng ating malapit. Nasa Biblia. Kindly, bago natin ituloy yan, kindly read. The book of Prophet Amos chapter 9, verse 1 up to 3. Amos 9:1 hanggang 3. Aking nakita ang Panginoon nakatayo sa tabi ng dambana at kanyang sinabi, hampasin mo ang mga kapitel upang ang mga tungtungan ay mauga at mga pagputol-putol sa ulo nilang lahat at aking papatayin ng tabak ang huli sa kanila. Walang makatatakas sino man sa kanila at walang makalatanang sino man sa kanila. Bago man sila'y humukay hanggang sa Siol, mula ro'y kukunin sila ng aking kamay, at bagaman sila'y sinampa hanggang sa langit, sila'y ro'y ibababa ko sila. At bagaman sila'y magsipagtago sa tuktok ng Carmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila'y magsikubli sa aking paningin, sa gitna ng dagat, mula ro'y utusan ko ang ahas at tutukain niyaon sila. No one can escape from the judgment of God. Wala pong makakatakas. Pag dumating ang galit ng Diyos, nobody can escape. Amen? Amen. Aking nakita ang Panginoon na nakatayo sa tabi ng dambana at kanyang sinabi, hampasin mo ang mga kapitel upang ang mga tungtungan ay mauga at mga kaputol-putol sa ulo nilang. Tuloy. Napakabilis. Paglipat ng talata. Sa ulo nilang lahat at aking bagaman sila'y humukay hanggang sa Siol. Tama? Kahit kayo maghukay ng malalim, makaabot ka pa sa Siol. Ang Siol, yung pinakamalalim na bahagi ng lupa yan, kung nasaan nandun na yung malapit na sa imperno yan. Siol. Malalim na yan. Sabi ng mga Panginoon, bagaman sila'y humukay hanggang sa Siol, mula ro'y kukunin ko sila ng aking kamay. Paggalit na ng Diyos, kahit ilang bilyon pang halaga tinayo mong bunker, hindi yan kaya kay ligtas. Hallelujah. Ang makakaligtas lamang sa iyo, if you have a genuine relationship with our Lord Jesus Christ. At sino yan? May tunay na relasyon sa Diyos. Sino yan? Kayo, tayo. Nandito sa totoong gawain ng ating malapaylo. Kayo na nagtitiis. You make sacrifices. You are not entangling yourself to the things of the world. Hindi na kayo nakikiayon sa mga gawain ng sanlibutan. Kayo ang tunay na may protection sa gawain ng mula sa ating malapayloan. Kahit daw sila maghukayo hanggang Siol, kukunin daw siya ng aking kamay sa napayloan. Sa kalit niya, wala makaliligtas. At bagaman sila sumampa hanggang sa langit. You know? Di ba mga elite, mga scientists, gusto nagpaplano magtayo lang bahay sa Mars. Mars! Kasi alam nila, ang mundo ay magugunaw. They know it. Pero kahit saan lupalop ka pa magtayo, kahit saan planeta, nobody can escape the judgment of God. Kahit sumampa ka hanggang sa langit, mula ro'y, ibababa ako sila. 3, sabi niya. Pakabilis yung paglipat ng talata. At bagaman sila'y magsipagtago sa taluktok ng Carmelo. Ang Carmelo kasi bundok yan. At bagaman sila ay magsipagtago sa taluktok ng Carmelo, aking hanapin at kukunin sila mula roon. At bagaman sila ay magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat, mula roon utusan ko ang ahas at tutukain
niyaon sila. Ang tunay na ligtas, yung nagsasakripisyo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. I'm not saying na it is bad to have bunkers, to hide in the caves, maghanda, mag-inom ka ng pagkain. Hindi ko sinasabi masama yan. But the primary preparation, how about your relationship with the Lord? Mainit ka ba na naglilingkod? Lumalayo ka ba sa kasalanan? Nabubuhay ka ba ng matuwid? Lagi ka ba nasa gawain? Pag ginagawa mo yan, kahit saan ka nandoon, kaya ka iligtas ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi mo masama. Maghanda ka. Hindi masama. It is not bad. Munta ka sa ganitong lugar, lalo na pag tinatawag na cashless society. The cashless society is already here. Nandito na ang cashless society. Anytime, that system will be implemented all over the world. Sabi ng iba, yung mga cashless society sa mga mayayaman lang yan kasi sila may pera sa bangko. That is your own opinion. But how about the Word of God? Sino ang tama? Opinion ng tao, opinion ng Diyos? Natural. Anong sinabi ng Diyos? Yun ang tama. Revelation chapter 13 verse 16. Everybody, bond or free, rich and poor, will be obligated to receive the mark of the beast. Can you read? Apokalipsis 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Palakpakan natin, malapahin. Amen? Pwede sabi kasi, ay mga cashless society, para sa mga rich lang yan. Kasi sila yung maraming pera. Pero sa Biblia, everybody will be obligated to receive the mark. Ayan. And He caused it all. At ang lahat, maliliit, malalaki, mayayaman at mga dukha. Hindi lang mayayaman, pati dukha. Bakit? Mayayaman lang ba may kaluluwa? Pati dukha may kaluluwa yan. Dahil ang gusto ni Satanas, lahat ng tao, dalhin niya ang kaluluwa sa impyerno. Pero pinagpala ka, nakasumpong ka ng katotohanan sa mga ngaral ng totoong man of God, ating mga pastor. Your mind has been opened. Nabuksan ang ating isipan sa katotohanan at ngayon, tayo, anak ng Diyos, tagapagmana na buhay na walang hanggan. But we must be alert. Sabi ng Biblia, in the last days, even the very elect will be deceived. Kahit mga hinirang, madadaya pa sa huling panahon. Kaya anak ng Diyos, do not be confident that you are in the truth. Kailangan, lagi kang magbantay. Kahit mga hirang pwedeng dayain. Pero sa mga nasikap na naglilingkod, mahirapan ang Satanas dayain. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Yung mga lagi na nalalangin, hindi ka na madadaya, inamahal. Kaya laging pinagbibili natin, mga pastor, huwag kayong magkulang sa pananalangin. Pray always, every day. Ang paglapit sa mga Pinoon, araw-araw yan. Araw-araw. May problema o wala. Hallelujah. May kaguluhan o wala. Pinagpapala o hindi, araw-araw lumapit ka sa Diyos sa pananalangin. Diba kasi nananalangin lang pag may problema. Mainit ang malingkod pag mayroon ng mga pagsubok. Pero sa Biblia, steadfast ang paglilingkod. May pagsubok, wala. May problema, wala. Pinagpapala, hindi. Araw-araw ka, mainit, magpuri, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Kaya, so, the mark of the beast, everybody will be forced to receive it. Lahat pipilitin. Sabi nga ng kasunod na talata yan, pag wala kang tatak ng hayop, hindi ka na makabili ng pagkain. So, alam ng diablo ang kahinaan ng tao, pagkain.
Amen ba? Alam? Alam ng diablo yan. Kailangan ng tao pagkain. Pag wala ng pagkain, marami nang susuko. Pero kaya nga yun ang isa sa mga ng diablo, taktika para makuha yan ng mga tao, pati Christians, kasi marami mga tao kahinaan pagkain. Kahinaan kabuhayan. Pag wala ng kabuhayan, alam ng diablo na pwede niya makuha. But if you know the Word of God, you have tasted the power of God, alam mo na, hindi ka kaya, hindi mo kaya isuko ang kaligtasan mo sa anumang bagay na material. Sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kasano ka, namatay ka, pinagpala ka, tiritso ka na sa buhay, nawalahan ka. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi natin mga Pinoon, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat ka hanggang kamatayan, at bibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. As the Christians, it is your duty to stand firm. Do not receive the deception of the Antichrist na nangyayari na sa mundo ngayon. Hindi lang masyadong napapansin kasi nandito pa ang church. But after the church has been caught away in the air, after the rapture, lahat yan, labo-labo na dito. Ito lang nakakapigil, kaya hindi pa masyado lumalala. Pag wala ng church dito, labo-labo na yan. So, paano ka? Sabi na, okay, cashless society. Nakarang linggo, binasa natin, you have seen the video, overnight prayer siguro last week, you have seen the video, inanos mismo sa Australia, ang sabi sa balita sa Australia, Australia has fallen into the New World Order. Sinabi New World Order, alam mo na yan. That is one world government, one world currency, cashless society, one world religion. That is a New World Order. Babaguhin nila yung mundo. Babaguhin ng mga antichrist, ng mga elite people. Babaguhin nila. They will depopulate the world. Marami silang papatayin sa mundo. Hindi walang tago-tago yan. Katotohanan yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi nga, the curious part about these times is that people are more loyal to the ones who want to kill them than to the people who are trying to save them and lead them to the truth. Yung nakapagtaka raw sa panahon ngayon natin ngayon, sa huling panahon, yung mga tao ay mas loyal sila, mas naniniwala sila sa mga taong gusto silang patayin. Sino yan? Mga antichrist, these elite people. Ayan, hayagan niya. Social media, hayagan. Hayagan, binabanggit nila. We want to depopulate the world. Tignan mo. Iba hindi naintindihan. Pag sinabi depopulate, marami silang papatayin. Ang iba, bingi ka ba o nagbibingi-bingian ka lang? Sila mismo na salita, the elite people. And these people are being awarded by the United Nations. Sila binabigyan ng award. Ang kanilang sinasabi, they want to depopulate. And yet, they are rewarded. Pinapatay mga tao! Ginaganti-piraan ninyo! What a deception! Kaya totoo tayo ng Biblia, we are living in this present ever world. Kaya anak ng Diyos, tumayo ka sa katotohanan. Dahil ang kaligtasan mo, hindi kaya bayaran ng mga bagay sa mundo na ito. Kahit lahat ng kayamanan sa mundo mapunta sa iyo, pero mapapahamak ang kaluluwa mo, that is foolishness. Kamangmangan yan. Kayo nakikinig sa mga bahay, even you, the elite people, the wealthy people in this world, even the Philippines, if you love your wealth more than God, you are a foolish one. Walang tago-tago yan. Kamangmangan yan. Dahil ang tunay na kayamanan, wala sa mundo. Nandoon sa piling ng ating mahal na Panginoon.
If you have riches in this world, use it for the glory of God. Yan ang sinasabi ng basulatan. Kung meron kang pagpapala dito, do not love it. Use it for the glory of God. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! What does it mean to use your word to the glory of God? Ano ibig sabihin nun? Gamitin mo sa kalulatian ng Diyos. Ibig sabihin yan, gamitin mo para sa Ebanghelyo. Gamitin mo para marami maligtas. Gamitin mo para marami ka madala na kaluluwa. Yan ang meaning. Use it for the glory of God. Hallelujah! Praise the Lord! So, Australia has already fallen into the New World Order. Ulit-ulit at sinasabi, pag New World Order, that is one world government, one world currency, one world religion. Lahat isa na lang. That is in preparation for the enthronement of the Antichrist. Although ang Antichrist nandito na, pero isang araw, magpapakilala siya na He is the Savior. Hindi pa nangyayari yan. Also, He is already here, pero hindi pa niya magawa ipakilala ang sarili niya. Kasi, bakit? Nandito pa ang church. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pag wala na tayo dito, wala nang power na magpipigil dito. Because the power of God is in the church. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ang church hanggat dito, walang pwede makatalo. Wala. No weapon, no nuclear weapon, no Antichrist can prevail against the church of God. Hallelujah! Praise the Lord! Kaso, pahirapan ang church dito. You cannot buy or magugutom ka rito. Papahirapan ka. Kaya ang gagawin ng mga Pinoon, kukunin ang church. Amen? Pag kinuha na yan, ayun na yan. The mark of the beast will be fully implemented. Buong-buo na, ipapakalat at pipirsahin na lahat ng tao. So, Catholic Society, kailangan maging member ka doon. Di ba? Hindi ka makakabili kung hindi ka member. So, paano ka maging member? You have to be a member of the digital money system. Diba? Ayan, linaw-linaw sa mga balita. Digital money system o CBDC, Central Bank Digital Currency. Pag gusto mo makabili, gusto mo makapag-business, yan, you have to be in part. You have to be part of the Central Bank Digital Currency. Wala lang pera gagamitin. O, paano ka maging member doon? Sa Pilipinas na lang, halimbawa lang. Kailangan mayroon kang QR code. Amen? QR code, baba, yun na muna, QR code. So, how can you obtain the QR code? You have to receive the injection. Palagpakan natin, palagpakan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi ng Biblia, unawain daw eh. Pagdating na Antichrist, yung karumalduman ng paninira, unawain daw. Kasi pag hindi mo manawaan, akala mo hindi. Yung pala, yun na. Pinagpala ka. Alam mo na. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kapatira na patuto kanina, sino ba yun? Nag-testify. Hindi sa tumanggap sa injection, tatanggalin sa trabaho. Sabi niya, di ba rin ako tanggalin? Lalong pinagpala. Kaya ba ang church? Kaya ba? Ang tunay na Kristiyano, kaya ba? Hindi! We are created to become victorious, not to be defeated by the enemy and of the world. Ang dami nag-testify. Napakadaming kapatiran. They stand firm. Kaya lagi natin sinasabi sa mga medyo na nadaya, it's okay. Magsisi ka, wala na yan. Patatawarin ka. Magpatuloy ka, maglingkod sa ating malapit.
Malino sa Biblia yan. Pag anak ka ng Diyos, God is giving you chances. Na mahal. Magpatuloy ka. Reject it. Reject the system of the beast. Yung kanyang sistema, puro daya lahat. Kala mo maganda. Maganda, moderno, walang kinakirap-hirap. Just at the bottom of at the fingertips, you have all in your side the world. Kaya mo na mag-transact just in your gadget. Masadong madali lahat ang bagay. Pero lahat yan ay puro pandalaya lamang. Di bali na may sakripisyo ka dito. Basta, sigurado, ang kaligtasan mo at buhay na wala ka. Amen? So, dual prophecy yun, yung 24 kanina. Pag nakatayo na yung Antichrist sa Templo sa Israel, that is the beginning of the tribulation. But, mas mabigat ang sinasabi sa yung tayo na templo ng Diyos. Yung mga tao, pag nilagyan na nakasira sa kanilang katawan, that is also the beginning of the greatest tribulation. Ibig sabihin yun, anytime, by and by, the rapture will take place at magkakaroon na ng kahirapan sa mundo na hindi pa nararanasan katulad ng binasa natin. Amen? And nobody can escape the judgment of God. But many will worship, follow, and love the system of the Antichrist. Almost all the world, all the nations, the tribes of the nations of the world will love the Antichrist. Bakit? Sabi ng Biblia, lahat ang tumanggap ng Antikristo, sila lamang ay nalinlang. Hindi nila alam. Most of them are just deceived. Nadaya lamang sila. So you know for a fact, what is the effective weapon of Satan? The effective weapon of Satan is deception. Akala mo totoo, akala mo tama. But in reality, if you keep on saying the word of God, the reality is deception. Parang tama, pero ang katotohanan, daya. Pinagpala ka dito, nadaya ka man, mayroon ka pang pagkakataon, magsisi. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kindly read Revelation chapter 6, verse 12. Apokalipsis 6, talatang 12. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Tuloy. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isilambulat ang kanyang mga bungang bubot pagkahilahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalulong at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Ayan. Balikan natin sa 12. At nang buksan ay ka-6 na tatak, the 6th seal. Kasi 7 tatak yan sa Biblia. Mahabang aralin yan. So, isort na natin. Pag sinabing 7 seal, that is the unveiling of the Antichrist sa Biblia. Pag sinabing seal o 7 seals, ang paghahayag ng Diyos ang mayayari sa kapanahunan, paghahari ng Antichrist at pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nandito na ba tayo sa 7 seal? Yung 7 tatak, nandito na ba tayo? Yes, definitely. We are already here in the 7 seals that was prophesied thousands of years ago. Hinula, 1,000 taon nakalipas, ang ginamit si Apostol Juan. Pinakita sa kanya yung darating. At yung pinakita sa inyo darating, nandito na sa ating panahon.
Oh, yung binuksan ng ika-anim na tatak. Ika-anim. 7 tatak lang yan sa Biblia. Di natin isasahin kasi gagabihin tayo. Pag sinabing 7 tatak, that is the prophecy of the end times. Tribulation, Antichrist, second coming. Yan po yan, 7 tatak. Ika-anim na tatak. Ang ika-7 tatak, ano po yon? That is the reign of Jesus Christ on the earth for 1,000 years. Maghahari na sa lupa. Sana po tayo ngayon. Ika-anim na tatak. Katapos yan, ang Banal na Kristo babalik at maghahari sa lupa ng 1,000 taon. Sino kasama? Kayo, tayo, na nakasama sa rapture. Bababa dito, kasama para maghari. Amen ba? Hayaan nyo naman naghari-harian ngayon ng mga elite people, mga billionaires, lahat ng mga negosyo, illegal, lahat ng mga kasamaan, parmakiya, lahat, hawak nila. Hayaan mo na sila maghari-harian. Dahil pagdating araw, tayo maghari sa mundo na ito. Hallelujah! Praise the Lord! We shall reign with our Lord Jesus Christ in righteousness. Matuwid na pamamahala sa panguna ng ating mahal na Kristo. We shall reign on the earth. Sabi na. That is the 7th seal. ika-7 tatak. But in our time, we're already on the 6th seal. Ika-6 na tatak. Ayan, ayan. Ang binuksan ng ika-7 tatak, anong sabi dyan? Nagkaroon ng malalakas na lindol. Ay, nandito na nga, ang dami ng lindol, nakaraan pa mga panahon eh. But the earthquakes will intensify habang nalalapit ang pagbalik malapit nun, dadami yung mga lindol. Ay, nakita niyo yung mga isda doon sa Mindanao, iba't iba mga dako, Mindoro, nagsampahan na sa baybayin. May mga malalaki, maliliit na isda. Millions of them na pinagdadamputan ng mga tao. Nakita niyo? Sino nakakita? Ano ibig sabihin yan? May mangyayari na masama sa mundo. O pwede bago mangyari yon, dagitin na tayo. Pwede bago mangyari yon, pwede dagitin na tayo. Kung nandito ba tayo, walang problema. Protektado tayo. Malapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag ka lang hiwalay sa gawain natin, Panginoon. Pagpalamig-lamig ka, balik ka ng balik sa kasalanan sa libutan, hindi ka nagsisisi, nakakatakot yan. Habang panahon ngayon na mahigpit na, o nasa huling panahon na, huwag kang hiwalay sa gawain ng ating Panginoon. Kung nahulog ka, bumangon ka. Kung natumba ka, bumangon ka. Kung nagkasala ka, magsisi ka. Huwag mo nang balikan. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil ang kasalanan, yun ang magpapabagsak sa tao. Kahit nga sa sanlibutan eh. Di ba mga negosyante? Ang dami negosyante bumagsak ah. Bakit? Hinaluan ang kasalanan eh. Oh. Negosyante ka. Iba kasi, ito to sa Biblia eh. The love of money is the root of all evil. Money is not the root of all evil. It is the love of money. Hindi po ugat na kasamaan ang salapi. Hindi. Maganda yan pag may salapi ka. Gamitin mo lang sa matuwid na paggamit. Do not be greedy with your money. Pag mayroon ka, use it for the glory of God. Sa Biblia, kasalanan po yung greediness. You acquire more and more for your own ambition. Sabi ng Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso. Samantala, ang utos ng Diyos, ibigin mo siya buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Pero sina Abraham, sina David, sina Solomon, sina King Hezekiah, napakayayaman nila. Yeah? Kaya hindi kasalanan ng mayaman. Ang kasalanan, pag inuna mo yan, kaysa sa Diyos. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Pag inibig mo yan, mas mahalaga sa yan kaysa sa Diyos. Nagbingi-bingian ka sa pangailangan ng kaluluwa. Yan ang kasalanan. Pero pag gagamitin mo yan, lalo ka pang dadagdagan para lalo ka pang makatulong sa pagliligtas ng kaluluwa. Amen? Hindi ako may sabi niya na Biblia may sabi niya. Kasi may nag-text sa akin,
May sa akin, Kuya, parang galit ka sa kayamanan. Sabi ko, sinagsabi sa'yo, galit ako sa kayamanan. Hindi ako galit. Panalangin ka namin, pagpapalain kayo eh. Palapain natin, palapain. Hallelujah, may salamat. Ang prayer namin, pagpalain kayo lahat. Hindi ako galit. Ang sabi ng Biblia, the love of money is the root of all. It is the love of money na magpapasama sa tao. Pero money is not bad. Maganda yan. Gamitin mo lang yan para sa kabubuti at kalalatian ng ating malapit. Di ba? Sana tayo? Saan tayo? Anong binasa ka nito? Revelation chapter 6. Yan. Ito na yung anong attack. Ito na yung pinakahuling mangyayari sa mundo, then the rapture will take place. At mabalik na malapinon. Yan talaga. Magkaroon ng malakas na lindol. Nagkaroon na ba ng malakas na lindol? Hindi pa masyado malakas, 7 point something lang. Sa Biblia, sabi ng mga pastor, ang pinakamalakas na yayari is intensity 50. Yung intensity na yayari sa lindol natin, intensity 4 lang yata, di ba? Tama ba? Oh, ano ba? Ha? Intensity? 9? May nan na ba? May nan na? Pero nangyari nung 3.5, ano lang yan? Intensity... Mababa lang yan. Sa Biblia kasi, ang mangyayari na pinakamalakas na lindol, intensity 50. Hindi pa mangyayari. Lahat ng bundok mapapatag. Wala matitira. Hinula ng mga Pinoon, walang gusali, walang bato nakapatong sa isang bato na hindi babagsak. That is the prophecy of our Lord Jesus Christ Himself. It will happen during the 6th seal. Yung pinakahuling tatak. Ito na sa panahon natin. Ayan o. At ang araw ay umitim. Umitim daw araw. Ba't kaya? Tingin nyo bakit umitim yung araw? Ibig sabihin, nagdilim ang mundo. Kasi sa lakas ng lindol, sumabog lahat yung mga nuclear, mga mga nagsabugan. Kaya nasunog ang mundo. Natulad, pag umusok lahat, umitim ang araw. Yan ang pwede mangyari. Amen ba? Diba? Magsunog ka nga lang ng gubat siya, no? Nagkaingin. Ba, umitin yung dumidilim nga eh. Ayun nga yung pinatubo, sumabog nung araw eh. Anong year yun? Mga pinatubo. Ha? 1991. Ba, nandun kami saan? Bakit dumilim? Isang bundok pa lang, isang bulkan pa lang yung sumabog, ha? Isa. Sa 6th cell, lahat ng bulkan sasabog. Kaya magdidilim talaga, itim talagang araw. Malapahan natin, malapahan natin. Amen? Pero, bago mangyari yan, wala na ang church dito. Malapahan natin, malapahan. Wala na, dinagit na. Hallelujah! Kawawa yung mga taong may tatak ng hayop na iwan dito. Wala na. Sabi ito mga pastor, isang chance mo lang para makarapunta sa langit. Pugot. Pugot lang. Pupugutan ka ng mga antikristo. Lahat hindi susunod sa kanila, sa kanilang system, will be beheaded, pupugutan. Pero mapalad ka, pag napugutan ka, alang-alang sa malapay noon, langit ka pa din. Hallelujah! Masalam! May nakausap nga ako, sabi niya, magpapugutan lang ako kasi ang hirap maglingkod eh. Ang daming pagsubok eh. Sabi, nakakatisod eh. May nakakatisod. Papugutan lang ako. Sabi ko, nakakatakot. Yung decision mo na yan. Pagsubok ka lang, takot ka na, lalo na yung pugot. Hallelujah! Nakakatisod pa nga lang, takot ka na eh. Umatras ka na. Lalo na kung makikita mo yung gilotin nandyan. Baka sabihin mo, sige, suko na ako. Pero sa tunay na gawain, dito, lahat dito kasama yan. Amen ba? Lahat dito kasama pag nandito ka. Bakit? Tuwing nagpupunta ka dito, nililinis ka ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Malinaw sa Biblia. Minsan nagkakamali tayo Walang Kristiyano hindi nagkakamali. Nga lang, may tatawag na kasalanan ikamamatay at kasalanan hindi ikamamatay. Most of us experience the sin that is not unto death.
nagalit ka, ayan, medyo naprovoke ka, hindi ka mamatayan. May ikamamatay naman, ayan, sa kasalanan. Pero kahit ikamamatay pa yan, kaya yan patawarin pag nandito ka sa tunay na gawain na malapit. Yung nga lang, mangangako ka, ayaw ko lang ulitin. Ayaw ko lang ulitin, patawarin mo. Kung patatawarin ka, huwag mo lang balikan. Yung mga kasalanan mabibigat. Di ba? Alam nyo na yan. Murder, ano pa yan, dami dyan. Kaya, mga negosyante, ingat ka sa kasalanan. Yan ang magpapabagsak sa'yo. Kahit sa libutan, marami kakilala ng negosyante mo magsak. Bakit? Nung dumami ng kayamanan, dumami na rin ang babae. Palapakan natin malapay. Hallelujah! Isa lahat. Marami ngayon. Nung dumami ng kayaman, dumami na rin ang, alam niyo na, di ba? Dumami na rin. Sumasa kabilang bahay na. Hindi na umuwi ng bahay, nasa kabilang bahay na palagi. Yan ang kasalanan. Bagsak ang negosyo mo, pag ganyan ka. Lalo pag Kristiyano ka na. Kapag Kristiyano ka na, iwasan mo na. Kung nahulog ka minsan, huwag mo lang ulitin. Patatawarin ka ng ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Pero pag inutulit mo, yan ang nakakatakot. It will cost your life and your livelihood. Kabuhayan mo, pati buhay mo, baka yan ang kapalit. Pag ang kasalanan ka mamatay, inutulit mo. Nahulog ka minsan, it's okay. But do not turn back anymore to it anymore. Di ba? Wag mo lang balikan. Mas maganda kung hindi ka talaga mahulog. Pero dahil ang mundo napakasama, marami talaga nahuhulog. Marami sugatan na Kristiyano sa ngayon. Di ba? Ang daming sugatan. Pero salamat, Jesus Christ is the healer of our wounds. Jesus is the healer of your wounds. Siya tagapagpagaling ng ating mga sugat. Pag nagkasala ka, you cry to the Lord, you pray, then wag mo lang balikan, and you are restored. Muli kay babalik ng Malapinon sa kanyang banal na presensya at katuwiran at kabanalan. Pagbalik Malapinon, kasama ka sa rapture. Iba yung nabubuhay sa kasalanan, iba yung nahulog sa kasalanan. David was fallen into sin sometimes. Marami in our time. Many have fallen into sin. Pero iba yung nahulog, iba yung nabubuhay. Pag nahulog ka, bumangon ka, kalimutan mo, huwag mo nang balikan. Nahulog lang yan. Inabubuhay, gustong-gusto na doon maglupasay sa kasalanan. Ay na bumangon. Yan po ang nakakatakot. Kung negosyante ka, babagsak ang business mo. Kapag nagpapala ka, lumalago ang negosyo mo, lumayo ka sa kasalanan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! 13, ang sabi diyan? Ito po yung kaanim na tatak, panghuling tatak. At ang mga bituin sa langit ay mga hulog sa lupa. Ayan na, yun ang galit ng Diyos, yung mga bituin babagsak. Ay, marami ang pelikula na ganyan. Alam nila. Alam ng mga producer ng mga pelikula, ano mangyayari? They know the Bible na mahulog talaga yung mga bituin. Gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot para hinahampas ng malakas na hangin. 14. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. Bayan. Mahirap unawain ng Tagalog na yan. Sa 14, sabi dyan, and the heaven departed as a scroll when it is rolled together. Yung langit daw ay marurol. Huwag kayo maniwala yung mga rocket ginagawa ng NASA. Alam nyo yung NASA? Alam nyo NASA sa Amerika? Alam nyo yun? The National Space, North Atlantic Space, tama ba? Administration. Yung NASA. Yung nagpapalipad ng mga rocket, pupunta raw sa bituin, punta sa Mars. That is a big lie. Do not believe in that is a lie. Hindi totoo yan. Mga rocket na pupunta doon, hindi totoo yan. Walang makakalabas sa Earth dahil ang Earth ay nakakover. Palapangan natin, hallelujah! Praise the Lord! Walang makakalabas sa Earth na rocket. Wala. That is proven for so many times.
Kayo rocket, pag lumipad, akala mo diretso, tinan mo lang, magmasdan mo. Gumaganon, tapos gumaganon. No? Wala kasi makakalabas sa earth eh. May cover dyan. Pagbalik pa na Panginoon, yung cover, doon pa lang yan mabubuksan. Malapangan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan, no? And the heaven departed as a scroll when it is rolled together. At ang langit ay mahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. Yung earth kasi, nakakover yan ng heaven. Nakasealed yan. Ha? Nakasealed yan. Yung throne of God, yan ang pinaka-highest heaven. Hindi yan mararating ng tao yung throne of God. Pero yung nakatakip sa lupa, ang tawag the second heaven. Kung nasaan nandun yung mga stars, mga nandyan, yan pang second heaven. Yan ay malulukot pagbalik pa ng Panginoon para bababa sa rito. Malapan natin, ayan o, malulukot. Ang hawak kasi ng NASA, o National Aeronautics and Space Administration America, ang may hawak yan, mga Illuminati, mga billions, mga antichrist. They don't believe in God. Ang Diyos nila si Satanas. Kaya dinadayo nila mga tao. Lipad o rocket. Paniwala kayo, rocket, Mars, buwan, munta sa buwan. That's not true. Wala nakarating sa buwan. Wala makalabas sa earth. Amen ba? Mga interview ng mga astronaut nagpunta, puro pagsisinungaling. Salamat sa Diyos. Our minds were opened by the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Yung mga rocket na lumilipad, saan mo punta yan? Saan mo mabagsak? Sa Bermuda Triangle. Ang daming ebidensya. Ay, nakita ko mismo yung mga debris ng mga rocket nasa Bermuda Triangle. Kaya ang ginawa nila, tinakot ang mga tao, huwag kayong pumunta sa Bermuda Triangle nang hihigop ng mga ano doon. That's not true. Ang Bermuda Triangle, doon ang bagsakan ng mga rocket, mga spaceship. Nandun ang mga debris. Nakita ko mismo pinicturan. Kaya hindi totoo. Walang makakalabas sa earth. Mabubuksan lamang ang earth, yung cover ng earth, when the Lord Jesus Christ will come. Ayan. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. That is an earthquake of intensity 50. Wala ng bundok, lahat mapapatag. Kailan mayayari yan? When the Lord comes. After the rapture, pagdakit ng mabanal, wawasakin ang earth. Bakit? Puro puno ng kasamaan. Well, pagbalik dito, kasama tayo, babaguhin at ang maghari, ang katuwiran, ibabalik muli ang paraiso na nawala. Yan ang sinabi ng masulatan. Kaya, hindi ka lugi na nandito ka. Mga pag-iyak mo dito, mga kahirapan mo dito, hindi yan lugi. Pinagpala ka. Yan ang katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Minsan may mga sakit tayo. Nakakaranas tayo ng mga kahinaan sa katawan, mga problema tayo sa finances. It's okay! Ang malaga, minamahal, mayroon naghihintay sa'yo na lugar na wala ng kamatayan. Hallelujah. Masakit kayo, mawalan ka dito ng kamag-anak, kapatid, loved ones, asawa, anak. Masakit yan. Pero, isang araw, makikita rin natin sila. Amen ba? Kikita rin natin sila dahil ang pupuntahan natin, pati yung kamag-anak natin, doon sa lugar na wala ng kahirapan, walang kamatay. Verse 15. At ang mga, sa 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at mga bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. Ayan o, mayayaman. Ang dami mayayaman, mga elite, mga billionaires, mga antichrist. Ang dami nilang mga bankers worth billions of pesos, millions of dollars. Akala nila sa liligtas sila doon? No. Ayan, nagtago nga sila. Mayayaman, mga pakapairihan, mga alipin, mga mahirap. Nagsipagtago sa mga kuiba, sa mga yungib, sa mga bato, sa mga bundok. 16. Pero yan po, talata na yan, nangyayari yan, tapos na pang mga banal, nadagit na po.
Yung mga naiwan lamang dito, yun ang magtatago. Ha? Kaya yung mga naghanda ng taguan, ibig sabihin, naghanda ka para maiwan. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ko na sinasabi masama maghanda. Maganda yan. Pero number 1, paghanda natin, yung tayo matuwid, sumusunod sa kanyang kalooban, yan ang number 1, yung paghanda. Di ba? Pero wala masama kung maghanda ka sa mga bundok. Wala naman masama din dyan eh. Pero, lahat ng mga tao, ayan, at sinabi nila, yung mga nasa yungib na, nagtago, hindi pinahalagahan ang pagsunod sa kalooban ng Marapinon. Yan nandito sila sa mundo. Nadaya sila ng Antikristo. Oh, at sinabi nila sa mga bundok at mga to, mahulog kayo sa amin. Ayan. Gusto nila magpakamatay na lang. Sa sobrang hirap. At kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan. At sa galit ng kordero. Itago mo kami sa galit ng nakaupo sa luklukan. Sino nakaupo sa luklukan? Nobody sits in the throne of God, in the throne of heaven, but only the Lamb of God, Jesus Christ. Hallelujah! Isa lang ang nakaupo sa luklukan. Walang iba ang kordero. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga nagtago sa bundok, sa mga yungib, itago mo kami sa trono nung nakaupo sa luklukan. Ano ibig sabihin yan? All the judgment, lahat ng mga hatol na bababa sa lupa are all the way come from the throne of God. Paghahatol sa mga tao. Bakit hindi ka naglingkod? Bakit hindi mo sinunod ang kanyang kalooban? Maraming pagkataong binigay sa iyo, hindi ka nagsisi. And now, it is the time that the judgment must be poured out from the throne of God. And nobody can escape the judgment of God. Walang makaliligtas. Ikaw lang na naglingkod. Ikaw lang na sumunod. Ikaw lang na nagtiis. Ikaw lang ang makakatayo sa araw na yan. At ikaw lang ang maliligtas. Ikaw na nagtiis. Sabi ng Biblia, he that endureth unto the end, the same shall be saved. Siya lang nagpatuloy hanggang sa wakas. Sila ang maliligtas. 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang kagalitan. Sabi yan. For the great day of His wrath is come. Ang matinding galit ng Diyos ay dumating na. At sino ang makakatayo? Sino raw ang makakatayo? Nobody can stand. Pero ikaw na nandito, ikaw lang. Ikaw na naglilingkod sa mga Panginoon, nagtitiis, ikaw lang. Dahil bago mangyari yan, wala ka na dito. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, nandito pa man tayo, walang problema. Dahil makakatayo tayo. Bakit? Sinunod natin ang kanyang banal na kalooban. Huling talata, inamahal. Revelation chapter 2 verse 1 up to 4. Last verse kayo mga singers natin. Please prepare. Apokalipsis 2:1 hanggang 4. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng mga nang may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Palapakan natin malapay noon. Nagtitiis ka tayo. Lahat ginawa natin. Pero may laban pa rin ang Diyos sa mga nagtitiis. Pag iniwan mo ang una mong pag-ibig. Sabi ng Biblia, iniwan mo una mong pag-ibig. Dati-dati nung bagong ligtas ka, napakainit natin, di ba? Napakainit natin. Gusto natin maya-maya, may gawain. Gusto natin, nagpupuri palagi.
Diba? Gusto natin naghahayo. Gusto natin laging sa sambahan, sa bahay-sambahan. Kaligayahan natin, madama palagi ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pero habang tumatagal tayo, nawawala yung mga bagay na yan. Yun ang laban ng mahal na Panginoon. May laban ako sa iyo. Iniwanan mo o na mong pag-ibig. It is now high time for us to renew our commitment to the Lord. Renew your commitment. Ibalik mo ang iyong kainitan sa paglilingkod. Dagdagan mo ang iyong sakripisyo. Yun ang meaning. Di ba, Mala Pastor? For how many years? 1983, lagi nang papasta ng 40 days. Kahit nagkakaedad ang Mala Pastor, and yet he fasted 90 days. Ibig sabihin, dagdag din na. Ang Kristiyano, hindi po pabawas ang paglilingkod. Padagdag! Very clear in the Word of God. Nung araw nga pag umaawit tayo doon, nung araw, umaawit tayo. Ganito na, isang oras, tapos na, personal devotion. Minsan, ngayon, nawawala na. Dapat dagdagan mo pa. Ha? Kaya ang haba lang ang gawain natin. Bakit? Puro magpupuri. Pati mga awit, ini-enhance natin. We are enhancing the songs of praises. Yan, napagawa ko ng songbook dyan kay Sir Ajay. Maglista ka ng mga awit. Kasi sa Biblia, pati awit, pinapakilaman ng Diyos. So, gusto niya, umawit tayo ng mga bagong awit. Hallelujah! Praise the Lord! Biblia. Kindly read. Gusto mo na pa yun, umawit tayo ng mga bagong awit. Ayan, sa awit. Psalms 98 verse 1. Huling talata. 98 verse 1. Umawit daw tayo ng mga bagong awit. Aklat ng mga awit, 28, talatang 1. O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. Amen. Pero, o magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Palapakan natin malapit. Ako sa tagal ko na sa malapit noon, pag may umawit sa puri namin lang, salamat sa iyo. Kahit maghapon yan, di ko na rin ang Holy Spirit. Inuligtas ako, inaawit na yun eh. Lumang-luma na yun eh. Ang utos sa Biblia, bagong awit. Bakit? Para ma-refresh ang iyong spirit. Sabi ng Biblia, God inhabits the praises of His people. Ang Diyos na nanahan sa papuri, yun nga lang, kailangan lagi tayo may bagong awit. 149 verse 1. Psalms. Aklat ng mga awit, 141, talatang 1. 149. 149. Purihin ninyo ang Panginoon, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Purihin ninyo ang Panginoon, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. That is a command. Utos yan. Kaya, nung araw, lagi tayo may bagong awit. Kaya sa choir nung araw, weekly yan, may bagong awit. Ngayon, hindi ko alam kung may mga bagong awit pa ngayon. Hindi ko alam. Pero mas maganda, sundin natin ito para malagi tayo ma-revive ng banal na espiritu natin malapiro. Sing a new song to the Lord. It's written. At nakaranasan namin yan. Lalo naman ang pastor, pero mama there, naku. Pagpuri, magagalit yan. Ano ba pinag-awit nyo? Saan nyo pinagdadampot yan? Panahon pa yatin na majelan yan. Magagalit sa amin. Maghanap kayo ng bagong awit. Hindi na kayo napupuspo sa awit ninyo. Panahon pa yatin na mahuma yan. Totoo ang Biblia. Pag bago ang awit mo, lagi ka may dagdag na bago, madali mo nadama ang presensya natin na Panginoon. Utos yan eh. Parang pag-ibig sa malapinon yan. Ang pag-ibig mo, lumang-luma na, wala na kailan, ibalik mo ang unang pag-ibig. Dagdagan mo. Yan ang paglilingkod sa atin. Diba? Say, praise the Lord. Kaya, minamahal, nandito na po tayo. Nandito na tayo na sa lugar, sa panahon na kung saan yung hula ay natutupad. So,
your duty as a Christian, lagi kang mainit, maglingkod sa ating malapay noon. Amen? Ang mga tao, pagdating ng araw, magtatago sila. Sila nasa kuweba, sa mga bundok, magtatago sila. Pero, sabi ng binasa natin, walang makakaligtas sa galit ng Diyos. Nobody can escape the judgment. That is the time of judgment. The day of the Lord is the time of judgment. Judgment sa mga tumalikod, sa mga hindi nagpahalaga sa paglilingkod. Pero, kaligtasan sa mga katulad ninyo na nandito, nagpapatuloy, maglingkod sa ating malapit. Kahit na may kahirapan, may pagsubok. Diba? Minsan, may mga problema. Umiyak tayo. We cry. But when you are praising the Lord, yung mga iyak ng kalungkutan, napapalitan ng iyak ng kaligayahan, pagdama ng banal na Espiritu. Habang tayo mawit, pwede natin malapit noon. So, napakabanal natin malapit noon. Only the holy can stand when the Lord comes. And that holy are you. We are the holy ones before the eyes of God. Tayo na nagpapatuloy, ang tawag sa atin, banal, sa harapan ng ating malapit noon. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cry, holy. Hallelujah. Forgive You us. were lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing the song forever
You will lift it high. Puri tayo, minamahal sa ating mga Pilipinas. Napakabanal. Yun lang ang may kaligtasan sa pangalan ng ating mga Pilipinas. Jesus! Pinagpala ka. Yung banal na Diyos kasama mo pag na ikaw nagsisisi at naglilingkod ng totoo. Yung napakabanal kasama mo namanahan sa puso natin. Pagpakan natin na malakas ang ating Diyos sabay! Hallelujah! Preso! Hallelujah! Preso! Mga baguhan, tagapin ninyo ating mahal na Jesus, inyong sarili tagapagtaas. Nandito na tayo sa huling mga araw ng mundo. Isa lang ang kaligtasan, walang iba, sa pangalan ng ating mahal na Jesus. Sa paniniwala ng Ebanghelyo, doon lang ang tao maliligtas. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng Diyos na katawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay. Ang dugo na banal na bago sa krus ng Kalbaryo, yun ang naghugas sa mga kasalanan ng tao. Yan po ang Ebanghelyo. Kaya maniwala ka dyan. Pag naniwala ka, ikalawa, magsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Katatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Paglubog mo sa tubig dyan, mamaya, pag-ahon mo, bagong nilalang ka na. Pag may sakit ka, gagaling sa pangalan ni Jesus. Kapat, pagtanggap ng mga Espiritu. Tapos pang kamay, ang mga baguhan, ngayon na nakadalo, banggitin ninyo ang panalangin na ito, galing sa mga puso, para matanggap ninyo ang kaligtasan at ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama sa langit, mahal na Panginoon Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao.
namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po, mahal na Jesus, ang aking puso na marumi sa kasalanan. Sa mamagitan niyo bala na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon sa aking buhay, sa aking puso bilang sarili kong tagapagligtas. Mahal na Jesus, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking tinanggap ngayon. Amen, and amen, and amen. Opo, dakilang masalangit, sa matawi sa pangalan ng mahal pa ni Jesus, sunod dalangin namin ang pastor. Tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin ka ng mga kasalanan. Samkot ng mga webcast viewers, patawarin ka ng kasalanan. Isulat yung mga pangalan sa aklat ng buhay. Ganyan po silang tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Save them and their family, O Lord, we pray. In the name of Lord Jesus Christ. Amen, and amen, and amen. Manalangin tayo na mahal. Lahat na may sakit, gagaling kayo. Wala imposible. Ang Diyos natin, tagapagpagaling ng mga sakit, tagaglutas ng mga problema, tagapagligtas, tapat sa kanyang pangako. Ilagay mo yung kamay sa ulo kung may sakit kayo. Ngayon mismo, gagaling kayo. May problema pa kayo sa hanap buhay, sa pananalapi, emotional, family problems, tapos yung dalawang kamay. Sumampalataya kayo. Banggitin mo ang kahilingan mo. Ngayon din, ibibigay sa iyo yan ng ating malapit. Dakila nga ba sa langit, Diyos na mapangyarihan. Sa lahat, gumawa ng langit at lupa. Salamat po, salamat. Salamat pala. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your power. Thank you, my dear Jesus. So, nang dalangin aming mga pastor, pagalingin niyo lahat na may sakit sa hapong ito. Kahit anong klaseng sakit, leukemia, cancer, diabetes, hallelujah, virus, makahirapan, problema, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Demonyo makaramdaman, cancer, leukemia, diabetes, makahirapan, trangkaso, lagnat. Inutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka ngayon din. Panak ng Diyos. In Jesus' name. Demon sickness, I command you. In Jesus' name. Us out. Right now. The children of God. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Problem be solved. In the name of Jesus. Makahirapan. Lumayas ka. Pangalan ni Jesus. Mga pagpapala, financial, material, spiritual, tanggapin mo sa mga oras na ito. Receive it right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bagitin natin. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, dear Jesus. Sumigaw tayo ng 3 beses malakas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik mo na kayo sa inyong mga puan, pansamantala. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement, meron po tayong special offering, minamahal. At may plano po tayo mga barangay crusade. But we are waiting sa mga kapatiran. Pinagpapala o gusto niyo pagdagdagan ng pagpapala, tumulong po kayo sa mga crusade na ating pinaplano. Minamahal, mga barangay crusade. Gusto mo maging kabahagi? Malinaw ang Biblia. Kung mayroon kang pagpapala, you share it para maraming kaluluwa marating ng Ebanghelyo ng ating Malapinoon. We are planning a barangay crusade. So, mayroon tayo mga special offering. Iipon natin yan para makapabili tayo mga leaflets, mga streamers. Hallelujah, may magastos tayo sa ating mga announcement, pagsasounding na mahal. Kaya makiisa po kayo. Dahil anak kayo ng Diyos, duty po natin na sumunod sa pinag-uutos na ating Malapinoon. At special offering, kindly beloved Brother Romy Villamor. Ayun po tayong offering ko siya, minamahal. The more you give, the more you will receive. Lalo kayo pagpapalain pag tumutulong kayo sa gawain ng ating Malapinoon. Subok na po yan. Beloved Brother Romy, pero natin Malapinoon. God bless you po, beloved ordained preacher, Freddy Asis. Tayo po'y manalangin sa special offering. Opo, dagalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal. Basbasan mo po, Malpino, ng special offering sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor,
Willis Tada Almeida, mahal Panginoon. Sa magbibigay po, mahal Panginoon, hallelujah. Ikaw pong magpala sa kanila, mahal Panginoon, lalo na sa mga matatapat mong anak. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Pagsubukan o kagipigan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Bless you, minamahal. Magpalain kayo ng lubusan ng ating Pinoon. God bless you so much po, minamahal. At tuloy-tuloy po ang ating panambahan dito. Titigilan mo po tayo pag wala na tayo rito. Nasa pili na tayo ng minamahal. Ang paglilingkod sa Pinoon, tuloy-tuloy. Titigil lamang tayo pag wala na tayo sa lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Ating panambahan every Sunday dito po tayo. Wednesday and Friday. Minamahal. At ang ating live streaming, tuloy-tuloy po yan. At sa unang dalangin natin, mga pastor, beloved children. And ang gawain natin ngayon sa San Ildefonso, kasabay po dito, every Sunday, Wednesday, and Friday. May gawain po tayo sa San Ildefonso, mga mahal. Kabagan, pinagpapala po. Ating mga outreach, mga Bible studies, pinagpapala ang dami na babautismohan. Amen? Kaya yung mga binibigay ninyo, mga special offering ninyo, your tithes and offering, na mahal, napupunta po sa mabuting kalagyan. Lahat po yung binibigay, napupunta sa gawain. Minamahal. Kaya hindi po sayang yung binibigay ninyo. Lahat po yan ginagamit sa gawain ng ating Pinoon. Kaya, ang mga manggagawa ay hindi na po nagtatrabaho. Ang trabaho po namin, sa pangunan natin, mga pastor, mag-ayuno, manalangin, magpuri araw at gabi. Amen? Kaya, magkaisa lang po tayo palagi dahil ang ating buhay sa mundo ay pansamantala. This point in time, we are waiting for the coming of the Lord through the rapture. Lahat ng tanda, nandito na lahat. Wala na po naiwan. Ang hinihintay na lamang,
pagdagit ang mabalay. Na mahal. Kaya, makainit po kayo, ilamahal, o anong mga programa sa gawain, makiisa po tayo. Dahil yan po ang ating duty. Tinawag tayo para iisa sa gawain ng ating malapit. God bless you so much. Tayo tumayo lang sa ating pansamantalang paghiwalay. Brother Jaime Di Maape. Tawagan natin sa ating close and prayer. Pwede natin malapit noon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordinary preacher. Magkaisa po tayo mga kapatid. Opong amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa una't panalangin ng aming magulang sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal pa Jesucristo, na iyong nilangasyan na iyong salita ng dilang mga ngaral sa maghapong ito na naging kalakasan ng panampalataya. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo, sa mga papuring awitin na mabilabit pa in Square. Maraming salamat po, mahal pa Jesucristo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa aming paghihiwalay sa bawat isa. Pag-ingatan mo po sa lahat ng may sasakyan. Pag-ingatan mo din po, mahal pa Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dearest Jesus loves you more. Yes, I love you, be to love of the Lord.